Itong Magnolia Chicken Templados ngayon ay isa doon sa mga teams na mukhang gustong magkaroon ng malaking offer dito para kay Cedric Barefield. Alam natin na si Barefield may kontrata pa dito sa Blackwater Bossing at ito hindi mag-expire for 2 years. Ang sitwasyon doon sa kontrata ni Barefield, sa Blackwater siya for the first year, pagkatapos sa second year niya, meron siyang option na maging isang free agent. Pero ngayon pa lang mukhang seryoso ang Magnolia na subuking kunin itong si Barefield at malaki daw ang ino-offer nila. Ang tanong, papayag kaya ang Magnolia na i-offer itong si Paul Lee para dito kay Cedric Barefield? Alam natin na si Barefield naging maganda performance dito sa Blackwater dito sa kanilang first conference, pero hindi rin sila nakaabot dito sa semifinals. Ang tanong ay kung willing ba itong Magnolia na i-trade si Paul Lee para kay Barefield. Alam natin na magaling si Paul Lee, pero kung makukuha mo si Barefield, mas bata yan na player at yan talaga ang magiging pwede natin sabihin na franchise player na itong Magnolia Chicken Templados. Dahil kapag yan nakuha nila, alam naman natin ang capability ni Barefield. Isang conference pa lang dito sa Blackwater, nakita na natin kung ano ang kaya niyang gawin. Kaya hindi na ako magugulat kung ang Magnolia willing mag-trade ng isang superstar. Siyempre, as much as possible, kung ikaw Magnolia, ayaw mong bitawan si Paul Lee. Patagal na yan dito sa lineup nila at marami na rin na-contribute yan, alam natin. At magaling yan talaga na scorer, kaya nga nila tinrade si James Yap para dito kay Lee. Pero ang problema kasi, itong si Paul Lee, minsan nag-i-struggle talaga sa playoffs at alam natin nagkakaroon ng mga injuries. Hindi ko na kailangan pang i-remind kung ano yung mga sitwasyon na yun dahil I'm sure familiar na ang mga Magnolia fans sa ganyan. So, ang tanong nga, baka habang may trade value pa itong si Paul Lee, ay pwede na nilang i-trade yan dito kay Cedric Barefield. Ang problema kasi, kung for example, hindi iti-trade ng Magnolia itong si Paul Lee, paano kung mag-struggle siya lalo sa playoffs at wag naman sana, pero paano kung magkaroon siya ng isa pang injury? Siyempre, habang ang player tumatanda na at nagkakaroon ng mga injury, ay hindi na yan masyadong magagamit at bababa ang trade value. Alam natin si Cedric Barefield, napakataas ng trade value niyan obviously. So yan ang magiging problema ngayon ng Magnolia. Baka ngayon na ang tamang panahon para i-offer nila itong si Paul Lee para dito kay Cedric Barefield at sila ay magkaroon ng mas magandang tsansa dito sa mga darating pang seasons ng PBA. Meron na silang Jerome Lastimosa at Jerica Anmisi na batang point guard. So bagay na bagay dyan si Barefield at ang magiging mentor nila ay itong si Mark Baroka, yung veterano ng Magnolia. Kaya sa tingin ko mukhang ganito magandang approach na gagawin nitong Magnolia Chicken Templados ang pagkuha dito kay Cedric Barefield. Kapag yan ay nagawa nila, masasabi talaga natin na magiging maganda ang tsansa na sila ay magkakaroon ng championship. Alam natin na maraming fans ng Magnolia gusto matanggal si Chito Victolero. Pero sa totoo lang, mukhang malabo talagang mangyari yan. Kaya mukhang mas magandang option ngayon ay kumuha na lang ng mga players na makatutulong dito kay Victolero para ma-overcome kung ano man yung weakness niya sa coaching. At ang pagkuha dito kay Cedric Barefield, tingin ko, yan ang isa sa magiging susi ngayon. Ito kayong Blackwater, papayag naman sa Paul Lee for Cedric Barefield. Well, depende yan sa Blackwater. At kung kinakailangan ko, ikaw Magnolia, magdagdag ka pa ng isa pang second round pick. Pero sa tingin ko, Paul Lee for Cedric Barefield, pwede na yan para sa Blackwater. Yun nga lang, ang problema dyan ay baka hindi pumayag itong TNT Tropang Giga dahil malamang sila ay isa rin sa mga interesado na makuha itong si Barefield.